Umabot na sa mahigit 24,000 individual ang nahuli sa Metro Manila dahil sa paglabag sa iba't ibang ordinansa. Ayon sa NCRPO, pinakamarami yung mga nagiinuman at nagsisigarilyo sa pampublikong lugar. Patuloy rin ang kampanya kontra illegal na droga. Nakatutok si Bam Alegre. Patay ang isang lalaki matapos umanong tumalon mula sa bintana sa ikalawang palapag ng isang bahay. Ayon sa Taguig Police Station 9, tumakas siya nang maaktuhan siya at 4 na kasamahang gumagamit ng illegal na droga sa isinagawang anti-criminality patrol at Oplan Galugad. Nakuha sa kanila ang 5 sachet ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 27,000 pesos. Naisugod pa sa ospital ang lalaki pero binawian din siya ng buhay. Umamin ang isa niyang kasama sa paggamit ng droga pero tumangging magbigay ng pahayag ang iba. Bigla may gumalabog doon sa labas, sa kabila po ng bahay sa gilid. Hindi ko na nawala kung ano po nangyari dahil huli na po ako nila eh. Hindi man kami ng droga. Sa Parañaque City, 2 lalaki naman ang arestado matapos din mahulihan umano ng shabu. Depensa ng isa, hindi nila alam na may droga sa bahay na kanilang tinitirahan. Sa bahay nito ng tito ko. Sa Tramo Street sa Pasay, may mahigit 100 ding sinita at inaresto dahil sa paglabag umano sa ilang ordinansa. Kabilang sa kanila ang 3 na nadiskubreng may arrest warrant at ilang menor de edad. Dito sa warning, yung first offense, umabot ng third offense, pinapatawag na yung parents at saka tinitikitan. No? Hindi na sila nakunan ng pahayag. Nag-iyakan naman ng ilang kabataan ng damputin dahil pa rin sa paglabag sa curfew at ibang ordinansa sa Maynila. Pero hindi pa man nakakaalis papunta sana sa tanggapan ng Manila Department of Social Welfare, bigla na lang hinimatay ang isa. Ayon sa MDSW, posibleng nahirapan siyang huminga dahil walang sapat na ventilation sa loob ng sasakyan. Agad naman siyang dinala sa ospital. Napasugod sa istasyon ng pulisya ang ilang kaanak ng mga menor de edad tulad ng tinderang si Beth. Dinampot ang kanyang 12 anyos na anak na nagtitiktok lang daw sa tapat ng barangay. Sa Ermita Police Station, umabot sa mahigit 200 ang nahuli dahil sa iba't ibang paglabag. Ang kusinerong si alias Tony, kinwestiyon ng pagkakahuli sa kanya habang nasa labas ng restaurant. Oras ng break time ko, so iniilawan ako na hindi ko naman alam. Bigla akong dinampot. Sana yung gawin nila maayos naman. Wala po kaming dinadampot na walang violation. Ang tricycle driver namang ito, inaresto matapos mahulihan ng pinatuyong dahon ng marijuana. Hindi naman ganoon karami ang nahuling lumabag sa ordinansa sa Tondo, partikular sa area na sakop ng Rahabago Police Station. Maliit na ito kumpara nung unang sabak natin doon sa ating implementations ng ordinansa. Ang senior citizen na si Mang Danilo, hinuli dahil bukod sa pag-inom umano sa tapat ng bahay, nakasuot pa ng tinabas na uniforme ng AFP. Bahala po sila. Kung ikukuling nila ako, hindi. Meron din mahigit 50 individual na nahuli sa Moriones Police Station. Inaalam pa ng MPD kung ilan ang may warrant of arrest at kung sino ang dapat bigyan ng warning o pagmultahin. Sa Quezon City naman, 3 kabataan ang nahuli na nagiinuman sa labas ng kanilang bahay. Umabot sa 30 menor de edad ang dinala sa outpost dahil sa paglabag sa curfew. May 5 ring sinita dahil walang suot pang itaas. Sa Kamuning, 13 ang natikitan dahil sa paglabag sa iba't ibang ordinansa at may 4 pang menor de edad na sinita dahil pagala-gala sa kalsada kahit 10 oras ng gabi. Hindi na sila nakunan ng pahayag. Umabot naman sa mahigit 600 ang sinita at hinuli sa Oplan Galugad kagabi sa Pasig. Mahigit 400 dito ang mga lumabag sa city ordinances. Lampas 200 ang traffic violators at may nahuli pa dahil umano sa illegal na droga at 3 iba pang wanted. Ang karamihan na nahuli natin dito is yung half naked. Siguro dala na rin ito ng medyo painit na yung panahon. Halos ganyan din ang higit 100 nahuli at nasita sa Marikina. This time, ini-intensify natin ang ating operation by utilizing or maximizing our personnel at of course, tinatap din natin ang support ng barangay. Bam Alegre, nakatutok 24 oras.